Senator, good morning. Parang gising na gising ka naman. Correct. Senator, ikaw mo naman, makaharap mo ang sa mga pinakagwapong niyang politician sa itong ating bansa. Wala ka namang ibang kaharap eh. Sa ating mga listeners ng Love Radio 97.5, sama natin yung si Alliance of bang i-memorize yan. Pagbati, good morning, Mayaga. Ngayong aga, wow! Senator Jesus Cudero, ito nakaka-intriga lang kasi. You seem to be very fluent. Saka yung diction mo, your enunciation in Ilonggo was perfectly okay. Paano nangyari yan? Wala akong girlfriend na Ilongga. Walang girlfriend na Ilongga? Walang naging girlfriend? Or Wala rin. Friendship lang. friendship lang? Okay, pero paano gano'n? I mean, do you have personal tutors? Wala. Wala talaga. Pag isang buong araw ka na siguro nandito, nakuha mo na rin yung intonation. Ay, hindi rin ah. Ang dami nga taga dito talaga. Dito pinanganak. Talagang pure guys Ilonggo. Hindi marunong mag-Ilonggo. Basta naman kasama lang nila yan para kumari saucy sila. Pero anyway, hindi saucy si Senator Jesus Cudero. Ladies and gentlemen, para po sa kaalaman ng lahat, ang totoong pangalan ng Senator Jesus Cudero is Senator Francis Joseph Escudero. Mukhang napakalayo naman yata sa cheese. Cheese. Kasi tamad yung mga tao noon, tinatawag na ako ng sis na pinasosyal at naging cheese. Ganon? Nahilig ako sa cheese curls, kaya ang spell. Ay, see. Ganun pa yun. Pero akala ko talaga cheesy. Kasi isa ka sa nakakatakam-takam talaga. Nakakatakam ang performance, mga kadisyo. Hindi ko kung bastusin. Kung si Senator Roy naman siguro kasabi ko, o kaya si Senator, sino ba? Enrile, siguro naman, doon ka na sa mas bata-bata ng konti. Talagang nakakatakam. Kasi cheesy. Okay, kaya ako sa cheesy. Naku mga kadisyo, talaga nga namang katakam-takam ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Senator ha, isa ka kasi sa modesty aside, saka not to flatter you. Hindi naman kasi ako talaga plastic, ano? Pero gusto ko lang katotohanan na isa ka sa pinaka-most attractive national figure nitong ating bansa. Guwapo, macho. You're most compared to Jericho at Tumambo, right? No? Oo, promise, Senator. Ito, ang tanong is, paano ko naman na-maintain yung isang napakalinis na pangalan mo sa industriya na ginagalawan mo? Like, I never heard anybody relate to you. Pero wala talaga. Na babae? Wala. Lalaki meron? Hindi ko lang sure mo sana. Kasi hindi naman forever itong breast ako. Sana, ganun isipin nila. Pag dumating yung panahon, hindi ka na senador, hindi ka na congressman, hindi ka na mayor, hindi ka na governor, sana kaaslo ka pa rin, pwede maglakad, at mas pinamagkita tayo with si, ganun pa rin. Hindi yung nandun lang yung respeto pag nakaupo sa posisyon, pag wala na rin. Okay. Pero Senator. Hosting yan ako. Sabi niya, kailangan daw may bed. Pero feeling ko naman, hindi naman kailangan kasi magaganda na pareho ang audio natin. Ito, Senator, ang pinakapunto ko kasi is, parang gusto ko kasing magkaroon ng guide, hindi bang mga young politicians natin. Of course, malapit ka sa gusto, Senator. Hindi naman isa iniintriga kita dito sa Iloilo, ano? Pero, kung makakita ako mo, Senator, ang hirap naman natin sabihin mo walang nag-aapos sa'yo, walang gusto maging mistress mo. Ano sasabihin mo, pwede kami mag-apply dito? Kaya sabi ko, tama-tama, nasa radyo tayo pwede natin announce kasi wala eh. Wala. Dahil, bago naman lahat sa akin to eh. Dahil nung high school ako, nung college ako, hindi na nung college ng kasama ako eh. Wala namang nagkaka-crush sa akin nung nag-crush ko. Lahat na naging crush ko nun. Hindi mo crush? Ibang crush, hindi ako. Gano'n. Yung mga crush, may crush naman sa'yo, hindi mo gusto. Hindi rin. Kung may crush man sila sa akin, hindi ko na nalaman. O baka naman wala talaga, nananaginip na ako. Kasi karamihan ng babaeng naging crush ko ng elementary at high school. Mas matagdal sa akin nun eh. Kasi nag-libre na ako ng tumagtagdal. Really? Pero you do have a very good feel, ha? Talagang ang ganda. Nadiscover ko kasi yung sikreto ng buhay. Medyo huli na eh. Okay. Kaya huli-huli na akong tumangkad, na unang tumangkad yung mga kaklase. Ang ibig sabihin ng sir, hindi mo pwedeng sabihin sa amin kasi sikreto mo yan. Kaya nga tinawag na sikreto. Sikreto yun. We might probably have the privilege of having that secret. Pero anyway, ito, how do you usually unwind, Senator? Bilang isang young-blooded politician, bilang isang pinakabata na, I unwind, number one, by sleeping. Pleasure mo na yun. By
so yan. Oo. So, yun eh. Number 2, by playing computer or video games. Number 3, playing with my kids. Not in that order, not in that order. Okay. Ayun lang, Senator. You don't usually go out, hang out with your friends. Hindi na. Sa Manila, hindi na. Usually, wala. You work out, by choice or, by chance. Both. By choice and by chance because I have no opportunity to work any other than I have. That is my kids. Okay. Ito naman, thank you so much for that, Senator. May sinulosa tayo. Kasi you've been vocal lately dito sa comment mo, tungkol nga sa power shortage namin dito sa tayo. And actually, isa sa mga pinakamalaking apektado yung power shortage na yan. And brownouts. Unfortunately, hindi naman ako mayaman para bumili ng generator. Kaya lagi ako nagsasuffer sa brownouts. Senator, ito, for now, bilang isa sa pinakamalapit sa puso ng mga Ilonggo, ano naman ang most probably your suggested solution sa problema nito? Isa lang naman ang solusyon. Construct a new power plant. Ang problema sa power plant ay ang issue palagi. Dahil pumapasok na yung tinatawag natin NIMBY syndrome, not in my backyard syndrome. Yeah. Gusto natin lahat ng kuryente, ayaw natin lahat ng brownouts, pero ayaw natin katabi natin. Gusto natin ilagay sa katabing probinsya, pero taas natin yung kuryente. Okay. These are some things we have to accept and learn to accept. For as long as we're not affecting the environment unduly. There's such a thing as clean coal, that we can look into that and supply cheap and clean energy sources. Okay, so that means, Senator, that you are actually into the promotion of coal power plants for Iloilo? I'm open to it. I'm not promoting it, but I'm open to it, and we should not simply close our eyes and shut our eyes to that possibility while we are exploring other alternatives such as renewable energy. But neither should we focus or foreclose the possibility of any possible source. Okay. Senator, right from your mouth right now, gusto namin marinig ang confirmation and how true nga ba nababalik na tayo sa manual election this 2010? I don't know yet. Nagkasundo raw kahapon yung dalawang nag-away. Nagkasama sila. Ewan ko kung kailan sila uli mag-aaway. Paano yan? Paano yan, Senator Iskariano? Saan ang mayang baby ko yung nag-aaway nila? I honestly don't know, but we're definitely caught in between. I'm just confused why so many people are, or want to automate for the sake of automating. Masyadong maraming tao nabubulagan sa automation. Akala nila, pure all yun, at pag-automated na, malinis na agad yung eleksyon. My basic theory is we might simply be moving from manual cheating to automated cheating, from retail cheating to wholesale cheating. We should remain focused on the main objective, clean elections. Clean election. Whether it's manual, fully, or partially automated, as long as it's clean, we should embrace and accept that. With that, Senator Escudero, how can we probably come up with ito bilang isang senador, ano kaya ang pinakamagandang solution most probably for us to come up with clean election? First, to come up with clean elections, it's not only the candidate's responsibility to guard the vote. It's equally the responsibility of each and every voter to guard the vote. Ano ba yung citizen's responsibilities ng citizen? Ayan. Ano daw? After the election, aside from registering, aside from voting, aside from campaigning for the candidate you believe in, aside from guarding the vote, after the election, you should also remind the elected officials what their job is, and to criticize in case they have shortcomings or should they make a mistake. Hindi nagwawakas ang obligasyon ng isang mamamayan ng botante sa pagboto, pag-registro lang. Correct. Ayun, narinig yun, ha? Qualified student from UIC. Ayan, say hello para marinig naman kayo ng mga... Hello! So, bilang isa sa pinaka-kilalang tagapagtanggol ng demokrasya sa Pilipinas, ang lalim!